Ayan, ang issue na to, ayaw niyang umikot, mahigpit yung kanyang rotor. Ayan. Bakit? Sanhi ito ng sobrang alikabok. Ayan, kung papasin nyo, sobrang alikabok. Yung mga nahihigop niya sa likod, ayan, pumapasok dun sa ating rotor, sa bushing. Kaya mabilis na umihigpit yung ating rotor. Ayan, kaya ang gagawin natin dito, bubuksan natin, papalitan natin ng bushing para magamit siya ulit. Kaya napakarami niyang dumi. Ayan, sobrang dami. Ayan, hindi nalilinisan, kaya mabilis masira yung ating motor. Ang kanyang loob ng kanyang makina, ito napansin nyo, talagang sobrang dami na ng dumi. Ayan. Ayan, tsaka ayaw talaga umikot ng ating rotor. Ayan, halos ayaw nyo matanggal agad. Ayan. Tsaka isa pa, pag tatanggal kayo na to, kasi tatanggalin nyo, ihiwalay nyo itong rotor o yung kanyang makina dito sa ating bahay o housing. Huwag nyo kalilimutan na, kasi ito, tulad nyo to, napaka-importante nyo itong malaman pag nagabot sa electric fan. Ayan, napuputol na yung kanyang cable tie. So, pagka naputol kasi yan, ito, meron siyang maliliit na wire. Ayan. Maninipis na kasi hibla niya na yun. Kaya kailangan talian nyo muna ng cable tie bago kayo magbaklas na to. Yan, importante yan, lalo pag nakita nyo na ganito na yung kanyang cable tie. Yan, malutong na kasi yan. So, umiinit kasi itong makina, lumulutong yung ating cable tie. Plastic lang kasi yan, malutong na siya. Kaya dapat, bago kayo magtanggal na to, itali nyo muna para hindi mahila o matanggal sa connection yung ating malilit na hibla na yan. Once kasi natanggal yan, masisira na yung makina at mapipilitan tayong palitan siya ng bago. Ayan, grabe. Yan, ito tatanggalin natin. Papalitan natin yan. Isa pang tips kapag magkapagawa kayo o gagawa kayo ng inyong mga electric fan, lalo pagka hindi nyo papalitan yung shafting, ito kasi shafting, kung hindi nyo ito papalitan, siguraduhin nyo na linisin nyo itong part na to. Yan, ito wala pa naman siyang gasgas, pero pagka may gasgas kasi ito, nadadaan ako siya ng 1,000 na liha. Ito, 1,000 grit na liha to. Then lilinisan natin ng thinner o kaya ng gas o kahit anong pwedeng ipanglinis dito. Ayan. Dito, ang ginawa ko lang dito, nilakar thinner ko na lang siya kasi wala pa naman siyang daan o gahe kasi once kasi may gahe to, mas mabilis tong masisira yung ating ilalagay na bushing. Tsaka itong portion na yan, kung papansin nyo, nasira na rin yung kanyang pinaka-foam sa loob niya, no? Ayun. Ayan. Normal lang talaga nasisira yung foam na yan dahil umiinit yung ating makina. Ayan, napupulbos yung ating foam. Ayan. At ang discard ko dito para di na tayo magtanggal kabit ng ating flower lock. Ito po kasi flower lock niya. After ko matanggal yung bushing, gamit yung ating flat screw, sa kabila ko siya tinusok, tinusok sa kabila, tsaka pinukpok para lumabas yung kanyang bushing. Dito, tatanggalin natin to, papalitan natin, then inangat na lang natin ng konti yan. Ayan, gamit yung ating long nose. Ayan, long nose, inangat ko lang siya ganyan. Ganyan paikot. Ayan, para magkasya yung ilalagay nating bagong bushing yan, tsaka yung ating ilalagay na oil foam. Ayan, ganyan lang natin siya. Nalagay na natin yung ating oil foam tsaka yung kanyang bagong bushing. Ito yung kanyang dating oil foam, ayun, mga nabakbak natin. Ayan. After natin malagay ng ating oil foam tsaka yung ating bagong bushing, pwede natin siya ilak gamit yung ating flat screw. Hindi na lang natin siya paikot. Ayan, para humigpit yung ating bushing. Hindi siya dapat gumagalaw. Ayan, ayun, naglock na siya agad. Kasi ayun, naglock na siya. Yan, dahil asurado kasi yung ating flower lock. Kaya kung mapapansin, mahigpit na siya. Ganyan lang ang mabilis na pagkabit ng ating bushing. Tsaka natin siya lalagyan ng langis. Ayan. Sa langis naman, hindi naman ganun kadami, pero hindi rin dapat ko konti. Ayan. Kung pwede nga, di baling konti ngayon, pero dapat may maintenance tayo na bubuksan natin to, lalo kung marunong tayo mag-DIY. Bubuksan natin, tsaka natin siya lalagyan ng langis lagi. Siguro every 2 to 3 months dapat nilalagyan natin siya ng langis kasi natutuyo din yan. Kaya kahit sabihin natin na bago yan, maganda yan, may pagkakataon talaga masisira yan kasi gawa nga na pag natuyo yung langis at di naman natin siya nabubuksan, masisira talaga yung ating electric fan o hihigpit yung ating ikot, magkukos yun ng pagkasira ng bushing tsaka ng ating shafting. Kaya kailangan talaga marunong tayo mag-maintenance. Paano naman kung hindi natin naiwasan na natanggal yung ating flower lock? Yan, hindi natin kasi naiwasan kung minsan matanggal yung ating flower lock pag tinutanggal natin yung ating bushing. Yan, dito naman yung second step natin kung paano naman natin ilalagay itong flower lock. Yan, syempre, pag natanggal, linisin natin ay yung luma, mga oil foam, tanggalin natin, linisin natin. Balik natin yung bagong oil foam. Yan, syempre natin yung bagong oil foam.
Then bushing. Yan. Then yun lang is mamaya na pag nalagyan natin itong ating flower lock. Gamit yung ating improvised tools. Ayan. Medyo PVC. Ayan. Ligyan ko lang siya ng handle. Then pinalaki ko ng konti ito. Para saktong-sakto lang siya rito. Ayan, papasin nyo. Pwede rin naman yung mga bote, mga something bote o tubo. Ayan, pwede rin tubo rito. 3/4 na tubo. Sakto rito. Ayan o. Ayan, may allowance siya ng konti. Ayan. Para maidin lang siya rito. Ayan. Diin lang natin siya dito sa gilid ng ating lamesa para hindi masira yung ating tiles. Ayan, bali pagka nilagay na natin, diin na lang natin siya. Okay. Press. Yo. Mahirap talaga mag-press kapag wala tayo taga-video. Tapos po natin press. Ayan naman, fresh. Ayan, bali paikot lang natin siya i-press, no? Paikot. Ito yung safety nga pag-jumper ng electric fan. Ano? Papasin nyo rito. Instead na, ito kasi, yan, jumper yan. Connect dapat natin sa capacitor. Yan. Ganun lang naman ang pag-jumper niya kapag nasira thermal fuse. Pero dito, kaya ako nasabing safety pag-jumper, nilagyan ko rin siya ng thermal fuse. Hindi ko binuksan yung makina dito. Hindi ko tinanggal yung mga tornilyo na yan. Pero safety pa rin siya. Nilagyan ko siya ng thermal fuse. Dito, ayun. Yan, sa portion na yan, ayun yung kanyang thermal fuse. Ayan o. Ayan, para ma-detect niya pa rin yung init ng ating makina. Once sa uminit ang gusto to, ayan, sasabog yung ating thermal fuse. Ayan. Dikit lang natin sa body. Dito sa may tanso o kaya sa body ng ating electric fan para ma-detect niya yung init na pagka uminit ng gusto yan, sasabog ng ating thermal fuse, safe pa rin yung ating motor. Yan yung sinasabi ko na safe na pag-jumper ng ating electric fan. Gumamit pa rin tayo ng thermal fuse. Ayan. Bali, ito pa isang tips natin. Yung papasin nyo rito, naputol yung sa may arm swing. Ito, naputol siya. Ayan. Naputol yung lalagyan na to. Tili niya dito sa portion na to, lalagyan na to. Kaya hindi siya nag-swing. Ayan. Madali lang yan. Ito lang gagamitin ko dito. Ito lang gagamitin natin dito. Black screw na uno. Flat washer. Ayan. Yung flat washer na to, sa may una, yan. Para hindi lang sumot dito sa pinakabutas na yun kasi medyo malaki. Tapos ito naman dalawang washer na maliit. Ito na yung magsisilbi na pinaka-contil niya. Para papasok siya dun sa pinakaloob ng ating butas na yung kakabit ko lang. Ayan, ito na nga siya. Napapasin dyan. Yung dalawang maliit na washer na paloob sa, ayun, siya yung magiging pinaka-contil niya. Hindi lang siya makita yun. Ayan, hindi ko pa ito nihigpitan para makita natin yung pinaka, ayun, washer niya. Ayun sa loob. Ayan, pag hinigpitan natin yan, mag-iiba na itsura niyan. Lalapat na siyang ganyan. Higpitan ko lang. Ayan, okay na nga siya. Ayun, ayan, may play siya. Ayan. Makaka-rotate na yung ating electric fan. Ayan, kakabit ko lang. Ayun na nga siya. O, tiniikot na nga siya. Ayan o. Ayan ang ating mga simple tips. Ayun o, kumagalagal siya. Ayan, nag-rotate na ulit siya. Ayan. Ayan pa isa. Ayan natin nga, ginumper natin isa na yun. Yun ang nagsira ng jumper. Sira thermal fuse, yun yung ating ginawa na thermal fuse jumper na safety. Ayan. Tapos ito naman, sira na to yung cord niya. Yung power cord niya, yung nasira lang siya rito. Hindi thermal fuse. Buo yung thermal fuse, dito lang siya nasira. Inayos ko na lang siya para hindi nagmastos masyado may ari. Then dito, itong pinaka may nasira na to. Inayos ko na rin yung pinaka-rotate niya. Ayan. Nasira na nga yung pinaka-rotate niya. Yan lang guys. Thanks for watching.